Ben Bailon. Ruben, isang magandang umaga po. Magandang umaga sa ating tagapagpakinig at sa DCXL usapang trabaho kay Ramsey Trona. Okay. Ruben, naku, kamusta naman ho kayo? Anong reaksyon nyo nung marinig nyo na malaki ang itataas sa presyo ng krudo sa susunod na linggo? Halos 5 piso po. Nakakalungkot ngang isipin yung mga ganyang bagay. Subalit, kailangan natin harapin yung katotohanan na mula nung 2024 up to the present ay halos 18 pesos na po ang tinaas ng presyo ng diesel. Kung kukumputin po natin yan sa actual na kalagayan na kinikita ng mga driver, ay halos 540 na po ang nawalang kita ng bawat isang driver sa paglahok niya sa serbisyo sa lipunan. Kaya sa every liter na tinataas ng diesel, ang implikasyon nito ay ang pagbawas ng kita ng mga driver. Kung kukumputin natin yan, sa 30 liters na kinukonsumo ng bawat driver na long distance ang biyahe, 15 kilometers, ay 30 liters po yan. Kung 30 liters, multiply by 18, 540 po yan. Kung kumikita ka ng 600, 100 na lang po ang maiuwi mo sa 12 to 14 hours na pamamasada. Yun ang implikasyon. At kaya yung 100 piso, pag in-apply mo sa palengke, halos kulang gutom ang pamilya. Yun po yung implikasyon niya. Hindi ka pa nga po makakabili ng 2 kilong bigas yan sa presyong magandang bigas, ano ho? Opo. Yun po yung implikasyon niyan sa panig ng mga driver at operator. Nakakalungkot nga po, pero kailangan natin tanggapin yung katotohanan. Kaya kailangan harapin ito ng gobyerno at pagtulong-tulungan natin paano mareresolbahin. Ang alternative na recommendation po natin, napapanahon na para ibasura ang oil deregulation law. Napapanahon na para ang gobyerno ay bawiin niya yung Petron at siya uli ang magpatakbo para sa ganun. Mas lumiit ang kita, hindi sa mga pribado na profit-oriented. Okay. Government transaction. Okay. Ruben, ito, ang isa po sa tinitingnan din ho ay ang pagsuspende muna dito sa excise tax. Kayo po ba isang ayon ho dito? Hindi lang po excise tax, yung IBAT. Kasi ang daming taxes nang nakapatong po dyan. May excise tax, may ad valorem tax, may expanded pa, tapos ang daming tax. So if ever, Ruben, kung itong mga tax na ito ay masususpende, sa tingin nyo, gaano kalaki ang mababawa sa presyo? Halos kung 12% per sabat, kung 12% na yan, kung halos 7 hanggang 8 lang yan. Yun po ang mababawas. Pero hindi pa rin nakakasapat po yun dahil sa napakataas din ng mga bilihin. Kaya talagang kailangan na solusyon dyan is talagang gobyerno muna ang umaksyon sa pamamagitan ng pagbabasura sa oil deregulation law na nagbibigay ng pahintulot doon sa mga multinational corporation, mga private sector, na sila na ang magtakda ng presyo. Wala nang karapatan yung gobyerno para magtakda ng presyo. Yan po yung dahilan ng lahat ng yan. Ruben, now, kayo ho ba sa inyong hanay, dahil nga ho dito sa sunod-sunod na pagtaas, parang hindi na nagkaroon ng rollback, abay, napapanahon na ho ba na kayo'y humingi ng dagdag pasahe? Kung mag-uusap tayo dyan, kailangan tugunan muna ng gobyerno yung nakabubuhay ng sahod ng mga manggagawa. Yung 1,200, dahil ang driver at operator, wala naman sahod po yan, nakadepende yan sa nakabubuhay na kita sa mga pasahero at mamamayan. Kung maganda ang kita ng mga manggagawa, may karapatan kami na gumiit na nakabubuhay na kita naman. Kasi sila nagpapasahod sa amin, mga mamamayan, yung mga manggagawa. Kaya nakakalungkot nga sabihin, kamakailan lang na yung 200 na nga lang na naipasa ng House of Representatives, pagdating sa Senado ay binasura, talagang krisis po, problema, yung kakarapin natin. Kaya magbigay man ng mga subsidy, panandalian lang yan, hindi makakaagapay dahil nga sa nawawalang kita na
sa kasalukuyan ng mga driver at operator Okay. po. So, Karuben, ito pala, may dagdag daw pong pisong pasahe na inaasahang aprobahan ng LTFRB. Kayo ho ba ay isang-ayon sa piso lang or tingin nyo pwede pandagdagan ito para maganda naman ang kita and at the same time sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay makasabay din ho kayo? Kung mag-uusap tayo sa pisong dagdag na pamasahe, sa actual na kalagayan, sabi ko nga, yung 30 liters na konsumo, 540, kung umahakot lang kami, nakakapagatid kami ng 200 pasahero maghapon, 200 lang yan. Kulang pa nga ng 340. So, ang layo sa actual na demands na kalagayan. Okay. So, hindi makakasapat kahit piso pa rin. Kaya, band-aid solution po yung mga ganyang alternative recommendation ng gobyerno. Now, Karuben, ayon ho sa pamahalaan, sila rin po ay handang magbigay ng subsidiya para sa ating mga driver at mga operator. Kayo ho, anong reaksyon ninyo at kung meron ho ba kayong suggestion para mas mapaganda ang sistema ng pagbibigay ng subsidiya? Kung meron mang subsidy, magkakaroon lang ng isang anyo ng korupsyon yan sa panig ng mga nakaupo sa LTFRB dahil sa kadahilanan. May phase out po tayong kinakaharap ngayon. Alam naman natin, yung consolidated, unconsolidated pending application, yung unconsolidated po ay hindi pinapayagan makapagparehistro. Kung hindi payagan makapagparehistro, so maraming mga operator ang hindi makakapag-avail ng mga subsidy na yan. Kaya unahin muna ng LTFRB na payagan makapagparehistro yung mga unconsolidated na ending 7 na po ngayon, ending 6 and 7, mula ending 1, hindi nila pinapayagan hanggang sa kasalukuyan. Wala silang memong binababa. So magiging corruption man kung meron yan dahil sa hindi makapagparehistro itong mga operator natin sa kasalukuyan. Ganun po. Okay. And lastly, Karuben, ano po mensahe nyo sa ating mga pasahero na umaasa ho sa ating mga tsuper na naghahatid sa kanilang mga pupuntahan? Umaasa kami sa mga mananakay namin, mga pasahero namin na siyang nagbibigay ng nakabubuhay na kita sa panig ng mga driver at operator ay maging mapagmatsyag, mapagmasid tayo at konting taste muna. Alam naman natin, hirap talaga sumakay yung mga commuter natin. Eto pa, ginagawang dahilan yung mga gera sa ibang bansa para nakaambang pagtaas ng presyo ng langis. Kaya kung naapektuhan yung mga sektor ng transportasyon, mas higit na talagang nagdurusa dito yung mga mamamayan na nahirapan sumakay at the same time, yung nakakarampot na kita ay mauuwi lang yan sa sunod-sunod chain of kakuman ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun po yung implikasyon niyan. Yun ang panawagan. Kaya magsama-sama po tayong lahat, manindigan, ipaglaban yung karapatan. Okay. Karuben, maraming salamat ho sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo at mabuhay ang piston. Maraming salamat kasama Ramdi Perona ng DCXL at Usapang Trabaho. Ayan po si Karuben Bailon, ang Secretary General